Good day everyone! Happy Saturday! Ano ba oras ngayon? Happy Saturday afternoon po sa lahat. So, allow me to use Tagalog, English, maliit lang na Bisaya, kahit ako ay Bisayang dako. Because this time, I will show the paperworks or documents I prepared for my US Embassy K1 or fiancé visa interview. So supposedly my interview should be next year on January 7th, 2025. However, I got an opportunity to book earlier, which is next week, December 17. So ganun talaga guys, if pa-interview kayo, malayo pa, dapat unti-untiin yun ang pag-prepare ng documents ninyo kasi if ever like me, there's an opportunity to get an earlier appointment, somehow may ano ka po, may laban ka kasi nakapag-prepare ka slowly. So, yun yung ginawa ko. Unti-unti ko siyang piniprepare. Advantage din, kahit wala akong work. I'm not saying na advantage yung walang work. Wala kasi akong work, so nakapag-focus po ako. So, simulan na natin guys, ha? I'm not an expert, I'm not an immigration expert. Ito po ay based lang po sa aking experience. Kung meron po kayong napansin na kulang or ano, pwede po kayong mag-send ng comment or message para malaman ko rin naman. Okay? So, may binasihan ako dito na video. I wanted to share po para may ideya po ang iba. So, ito po yung klase na organizer ang binili ko para marami po siyang lagayan. Ano ba itong mga papeles na to? So, una, pasensya na po sa video na nahirapan ako paano mag-setup eh. Ano na kasi ako ng dorm or palang maliit na hotel, dormitel, tawag sa kanya dormitel, para po mas makales. So in the future mag-ano ako din ng mga tips paano makales. So una po na ilagay ko dito, pinaka first, bali ano ko siya, pasunod, Tagalog ng pasunod is with ginanito ko po, may parang page na yung title kung ano yung laman, tapos gumamit ako ng paper clip. So ito po ay may DS-160 confirmation page ko. Nandito yung payment, nandito din yung passport, kaya yung passport nilagay ko dito. And then 2x2 US size, so dapat sa studio kayo magpa-picture kasi mas ano sila sa standard size ng US. And then dalawa, so ito, so nandito confirmation page ng DS-160, followed by the receipts, RCBC, yun mismong resibo, dinala mo MRV, followed by your appointment confirmation po, kasama na si OFC or VAC, and then your interview appointment. Lahat ng page na yon, 4 or 5 pages, and then attach mo din dalawang picture, then passport. So, ipasok na po natin. Ito po yung una. Okay. Next po is the NVC FTP letter. Makukuha po natin ito during the time na transit na po yung case natin. Pag sinasabi nating transit, meaning dumating na sa embassy. Example, Manila. Dumating siya sa Manila Embassy. Magsa-start ito ng 3 letters ng name ng embassy, MNL, followed by numbers. 6 na numbers, I believe. Followed by 10 numbers. 2024, another 6 numbers. Ilagay ko na po. So, siya yung sunod. Next po is our NOAA 1 and NOAA 2. So, what is NOAA 1 and 2? Ito po yung Notice of Action 1, meaning po na-receive ni USCIS yung petition ni fiancé. And then, NOAA 2 is na-approve yung petition. So, dalawa. Diba po, may makukuha si fiancé na sa mail nila. So, ipa-ano mo sa kanya, ipa-print, pa-scan, and then print, and then, scan, and then send sa'yo, then ikaw na mag-print. Followed po ng petitioner's passport and birth certificate. So, alam nyo na po ito. Passport niya, at saka birth niya ng petitioner.
Actually, ako lang po nag-arrange, hindi po ito yung specific na arrangement. So, ako lang, based lang sa kung saan ako mas comfortable if hanapin. Followed by beneficiary's passport copy. So, sa akin na to kasi beneficiary. Copy to ng aking passport. Ang tagal naman makapasok. Followed by my birth certificate po. So, my original birth and photocopy. So, para sure, nag-ano ako, in-attach ko po yung kaniyang receipt. Official receipt. And then, dalawa na photocopy. Pasok na natin. Then, sinumark ko po. So, hindi ako nakaprint ng word na sinumark. Kaya nilagay ko na lang, sinulat ko na lang po, sinumar. So, what's sinumar, guys? Meaning, certificate of no marriage. So, we should take note that sinumar is only valid for 6 months. So, sulat nung sa akin, September ako kumuha. October, November, December, January, February, March. Dapat hanggang March lang siya. The same day, March 24, kasi September 24 ko kinuha. So, we should be very conscious with that, the date. Next is my NBI. So, sa NBI po, again, original followed by photocopy. So, nagpa-photocopy ako ng dalawa. Then, ito po, medyo proof of relationship until recent. So, di ba po, meron tayong packet, I-129F packet. So, para lang po siyang continuation. So, bigyan ko lang kayo ng counting idea. Like, ang ginawa ko po, in the month, kasi May kami nag-file. Sorry. May kami nag-file. So, by June, tingnan nyo guys, klaro kayo. Napaka-clear. Alam nyo po, kung magkano nabayad ko sa print ko. 1,000 lang naman. Kasi sabi ko pa, sir, ang ganda po, napaka-clear. Smile pa si sir. Yun pala ang mahal. Yung lowest lang pala, 5 pesos. Ang tinanong ko lang kasi guys, magkano yung lowest? Tingnan mo kung gaano ka-clear. Para siyang pinicturan. So, ito, conversation namin ni Arthur. And then, yung palang full guys, is 40 pesos. So, by month ito guys. Tama na yung tuka Xerox amount. June. Sa akin lang to depende sa inyo July. Kumuha ko ng 2 screenshot. Hi. June, July, August, September, October, November, wala nang December, na busy na. Ano ko ng call logs. Video call namin ni Arthur, laki ng mukha naming dalawa. Video calls. Meaning guys, continue yung nyo. And then, sa amin kasi, meron kaming preparation. Bumili sa Arthur, meron siyang marriage book. So, hindi ito applicable sa lahat Sinay ko lang sa side namin. So, sa kanya may marriage book siya hard copy. Binilhan niya po ako ng soft copy. So, doon sa church nila, may mga leaders na nag-guide kay Arthur. So, si pastor, siya po yung sa amin, mag-officiate ng wedding in the future. Nandito po siya. So, may kami counseling. So, nilagay ko din dito, guys. And then, what else? Any proof po? So, ito din is, we had a personality test. So, ito yung resulta namin. Talagang nagbayad si Arthur dito. Nag-invest po talaga siya. Then, yung gown ko, charat! Hindi ko muna ipakita. So, nabili ko po siya sa marketplace. Nilagay ko din dito yung resibo at saka nung transaction ni LBC. Para proof talaga po na pinaghandaan po namin yung kasal. And then, nag-design ako sa Canva. Sample lang po ng wedding invitation. So, yun po. Proof of relationship until ngayon. So, medyo kukuha ito ng oras sa preparation. Pero depende sa inyo ano yung ilagay nyo. Basta ma-prove lang po natin na continue your relationship. And then po, letters of intent to marry. Same format lang po noong letters natin noon sa packet. You just have to edit po the date. So, example sa amin, December 17. Yung date na nilagay ko is December 15. So, tips lang guys. Example, paano yun kay Arthur? Alam nga naman, ipapadala pa niya from US. So, ang ginawa ko,
nagpa-send lang ako ng e-sign or electronic signature para pag-edit ko, i-attach ko na lang yung sign niya. Pero tingnan niyo ito guys, ito ang pinaka-baga, pinaka-thick sa lahat. So this is Arthur's financial declaration. So this is the form, I-134, pero sa nalinig ko po, hindi naman po ito hiningi daw usually. Stricto sila dito pag green card na. Pero para sure na lang, i-prepare natin. So ito po yung 1040s, 3 years, 2021, 2022, 2023. IRS po supposedly 3 taon din, pero si 2022 at 23 kasi nagpa-amend kami. So hindi ko sinali si IRS. But I got meron akong kopya sa hindi pa na-amend in case hanapin ni Consul. And we have bank statements. So maliit nga lang yan. So kung gaano siya ka-thick yung ano ni Arthur, financial declaration, ganun din kanipis yung ano niya, laman ng pitaka niya. Pero okay lang yan guys, kasi yung pera naman makikita din naman yan. Kung sa Bisaya pa kitaon ra ang kwarta, ang relasyon panagsabot mo ay mas importante. So again, lagay ko po dito yung declaration, financial declaration. And ito yung sinabi ko guys na I-129F packet. So, ito yung, pag mag-file po ng petition, ito yung pinasa. So, hindi ko na po isa-isahin kasi may idea na kayo kung ano si packet. So, ilagay din natin siya just in case hanapin ni Consul. And lastly, yung mga iba na file. Tulad ng sinabi ko po, nag-amend kami ng 2022-2023 kasi dapat kasi may specific gross income threshold si petitioner, depende po sa kanyang dependents. So, example, si Arthur may anak siya, pero hindi anak siya isa. So, yung anak niya naka-dependent pa rin kasi he's paying child support. Si Arthur, yung anak niya, ako ay ikatlo. Dapat, yung income niya ay tugma sa 3 na tao or 3 na tawag dun, household. Pero yung nangyari sa kanya, hindi po ginawa ng tama ng tax guy. Ang liit lang ng income niya, kaya pinaulit namin. So, bayad ulit po. Ganun talaga. And then, we just find it out nung nag-process na ng ito, na-approve na. Nag-check ako sa mga forms. Sabi ko, Arthur, let me see your income. Na-shock na lang siya kasi alam niya na nakuha niya yung threshold. Pero, iba yung lumabas sa kanyang record. Kaya, pina-amend po, bayad ulit per year. Well, this one po is nung nag-VAC ako, na-complete. So, ito po. And then, since ano ako guys, kunting tip, since I am late registered, nag-request ako sa kapatid ko, ipadala yung magpakuha ng record like, baptismal. Kasi, usually, yun naman yung i-check lang nila yung pangalan. And then, marriage certificate ng parents ko kasi iba yung spelling. And then, hindi ko kasi nakuha po yung nabutan ako ng time. TOR. Pag meron kayo, TOR, diploma, anything po na nagpo-prove po na yung name nyo po ay hindi naman same talaga yung spelling. This applies for those late registered. Medyo tas-tas yung video ko, okay? So, ito, mga additional documents. So, wala nang space, guys. Ano ko na lang siya italikod para hindi malit. Okay. So, that's it, guys. I'm ready for my interview. Pag-pray niyo po ako. God bless everyone. If you have question na kaya naman, K1 Visa filers, you can message me. Bye-bye. Or send a comment.